Sa dami ng mga mananakop noong unang panahon, partikular na ang mga Kastila, ay hindi lang kasi teritoryo ang kanilang napagtagumpayang angkinin, maging rin ang mga paniniwala at pananaw ng mga Pilipino. Pero ano nga ba ang pagkakakilanlan ng Pilipinas bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila? Ano nga ba ang pamumuhay ng ating mga ninuno? Ito ba ay mas maigi, tahimik at payapa? Sino nga ba ang mga Pilipino bago pa man iniba ng mga dayuhan ang ating mga nakagawian? Ayon sa kasaysayan, mababa ang tingin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Malayo sa sibilisasyon, walang alam at hindi marunong makisama. Pero may katotohanan nga ba ang mga ito? Naniniwala ka ba na walang alam ang ating mga ninuno noon? Base sa pag-aaral, ang mga Pilipino noon ay may sarili ng pamamaraan ng pamumuhay. Dati na silang may sariling uri ng paghahanap buhay, uri ng pamahalaan, relihiyon at kultura. Maaaring hindi rin totoo na hindi sila marunong makisama dahil ang mga sinaunang Pilipino pala ay nagkaroon na ng koneksyon sa ibang bansa, partikular na sa bansang China. Bagamat simple, ang pamumuhay ng mga Pilipino noon ay iniaayon lamang nila sa uri ng lugar kung saan sila nakatira. Sa madaling sabi, nakadepende sila sa inaalok ng kapaligiran na maaari nilang mapakinabangan. Kung iisipin, ay hindi nga mahirap ang ganitong paraan dahil batid naman nating angkin natin ang hitik na biyaya ng likas na yaman, mapayamang lupa man o karagatan. Ang mga Pilipino noon na nakatira malapit sa kabundukan ay madalas na ikinabubuhay ang pagtatanim o pagkakaingin. Samantalang ang mga nasa malapit sa karagatan naman ay pangingisda, paggawa ng mga sasakyang pandagat at pearl diving. Masasabi mong mayroon na talagang sariling diskarte sa pamumuhay ang ating mga ninuno noong nakaraang panahon. Maliban sa hanap buhay ay may sariling pamamaraan na rin sila sa pamamahala. Karaniwan ay ipinapangkat ang mga tao noon bilang isang barangay. Ang bawat barangay ay pinamumunuan naman ng mga dato. Bawat pangkat o barangay ay kinabibilangan ng 30 hanggang 100 pamilya. Bukod sa pagkakaroon ng sariling pinuno, mayroon rin silang sariling batas na ipinapatupad. Samantala, ang mga dato ang kinikilala noon na may pinakamataas na katayuan. Sinusundan ito ng maharlika o mga mayayaman na silang inaatasan rin upang depensahan ang kanilang barangay. Kasunod naman sa mga ito ay ang mga timawa. Sila ang uri ng mga taong angkin ang kalayaan. At ang panghuling pangkat naman ay ang mga alipin na may 2 uri. Ito ay ang aliping namamahay na may sariling mga kaanak, tahanan at naglilingkod lamang kung kakailanganin na siya ng kanyang may-ari. At ang isa pang uri ng alipin ay aliping sagigilid na silang walang kahit anong sariling pagmamay-ari. Maaari lamang maging alipin ng isang tao kung sila'y naipit sa labanan ng 2 barangay o di naman kaya ay bilang pambayad sa pagkakautang. Dumako naman tayo sa paniniwala noon ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila ay may sariling paniniwala na ang ating mga ninuno. Sinasamba nila noon ang kalikasan o tinatawag na relihiyong Anuismo. Batid rin nila ang presensya ng amang makapangyarihan. Ito ang tinatawag nilang Bathala o Apo. Maliban sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, naniniwala rin sila noon sa mga anito, ganun din ang mga diwata o mga elementong hindi tao. Mayroon na rin sila noong pinuno sa kanilang relihiyon na tinatawag nilang Babaylan. Ito ang nagsisilbi nilang spiritual doctor. Alam niyo ba mga kasoksay, nagkaroon rin ng mga patunay na ang mga sinaunang Pilipino ay likas na malikhain. Ito ay nailarawan mula sa kanilang mga kagamitan at mga naging sandata noon. Mayroon na ring sariling alpabeto ang mga Pilipino noon na napatunayan mula sa 10,000 epiko na kanilang naisulat na siyang patunay rin sa kanilang galing sa panitikan.
Maaaring kasinungalingan lamang rin ang sinabing walang sibilisasyon sa Pilipinas noon dahil ayon sa pag-aaral, naitala ng mga insek na pumunta sa Pilipinas noon ang ilang transaksyon nila sa Pilipino sa pamamagitan ng pagkikipagpalitan ng mga gamit. Madalas ipinagpapalit nila noon ay ang mga porcelain, ginto at alahas mula sa mga Tsino, samantalang bulak, perlas at iba pang likas yaman naman ang ipinapalit dito ng mga Pilipino. Samantala, nang madiskubre tayo ng mga Kastila, sa kanila nagmula ang pagbuo sa mapa ng buong bansa. Sa dahilang hindi pa matukoy noon ng mga Pilipino ang kabuuang teritoryo dahil sa uri ng pamamalakad noon na napapangkat-pangkat. Tinukoy noon ng mga Kastila ang buong sakop nito mula Hilaga na Batanes hanggang pinakatimog na Tawi-Tawi at Sabah na ngayon ay inangkina ng Malaysia. 1521 nang nagsimula ang ekspedisyon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa. Ngunit 1380 pa lang ay narating na ng mga misyonaryo ang Tawi-Tawi kung saan nila napalaganap ang paniniwalang Islam sa Mindanao. Halos 70,000 years na nang unang maitala ang pagkakaroon ng mga naninirahang tao sa Pilipinas. Naitala rito ang pagtira ng mga Aita mula sa Africa at iba pang mga pangkat mula sa karatig isla tulad ng Malaysia at Indonesia. Nang magkaroon ng malaking migration ay hindi na nakabalik ang mga ito sa kanilang orihinal na bansa dahil sa labis na pagtaas ng tubig. Mga kasoksay, malaki man ang nagawang pagbabago sa ating pagka-Pilipino ng mga banyagang Kastila. Huwag nating kakalimutan kung ano ang orihinal nating pagkakakilanlan. Ito ay alaala na naging patunay na ang mga Pilipino noon ay hindi totoong walang alam at sunod-sunuran lamang. May sarili na silang diskarte sa pamumuhay na simple, tahimik at umorganisa sa kanilang mamamayan. Gayunpaman, malaking bagay rin naman ang impluwensyang ating nakuha mula sa mga Kastila at iba pang mga dayuhan upang maiangat ang ating kaalaman, paniniwala at maging ang ating mga kakayahan. Ito ang mga bahagi ng ating kasaysayan na dapat nating malaman upang maging buo ang ating pagkakakilanlan bilang mamamayan ng perlas ng silanganan, ang Pilipinas, ang bansang ating ipinagmamalaki at pinakakaingatan, at ang pagiging Pilipino kung saan tayo ay taas noo na ipinagsisigawan nito sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood mga kasoksay. Mabuhay ang Pilipinas!